Mga idol at kabayan, breaking news! Barko ng Pilipinas pinangga ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kita sa aktual na video ang mapanganib na paggitgit ng barko ng China sa isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ayon din sa isa pang impormasyong ating nakalap, sugatan naman ang 4 sa mga miyembro ng Philippine Navy matapos matamaan ng water cannon mula sa China Coast Guard. Naku China, huwag niyong subukan ang tapang ng mga Pilipino dahil kasaysayan na ang nagsabi na isa kami sa mga lahi na hindi umaatras at hindi yuyoko kanino man. Kita rin sa isang video ang pagharang sa isa pang resupply boat ng Pilipinas ng 4 na barko ng China. Kahit ganito ang puwersang ipinapakita ng China, matagumpay pa rin na nakaabot ang Unay sa May 1 sa BRP Sierra Madre LS-57. Dala ang mga supply para sa mga sundalong Pilipino. Armed Forces of the Philippines kinumpirma na magsasagawa ng sinking exercise sa West Philippine Sea. Gagamitin ng Armed Forces of the Philippines ang mga military assets nito at ipapakita ang kanilang puwersa upang palubugin at wasakin ang isang barkong target sa West Philippine Sea. Ngayong umaga, 5 ng Marso, taong kasalukuyan, nagsagawa ng rotation at resupply ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nag-deploy ang bansa ng mga barko mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at 2 pang mga sibilyang barko, ang Unay sa May 1 at Unay sa May 4, para maghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre LS-57 kung saan nakaistasyon ang mga sundalong Pilipinong nagbabantay sa ating teritoryo. Bago pa man makalapit ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, na monitor ang napakaraming barko ng China sa paligid ng Ayungin Shoal. Umaabot sa 15 mga Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessel ang naghahanda sa paglapit ng ilang mga barko ng Pilipinas. Ayon pa sa isang observer, nakita nito na halos nasa 19 na mga barko ng China ang kanyang nakita laban sa 2 barko ng Pilipinas. Dito na nakuha na ng video ng Philippine Coast Guard ang delikadong paglapit ng barko ng China Coast Guard 21555 sa Philippine Coast Guard BRP Sindangan MRRV 4407. Kita sa video ang sadyang pagbangga ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nagtamo ang BRP Sindangan ng minor structural damage dahil sa ginawa ng China. Kung inyong mapapansin mga kabayan sa video, matapos na mabangga ng barko ng China ang barko ng Pilipinas, agad itong naglayag paatras. Dagdag pa dito, napabalita na gumamit din ang China Coast Guard ng water cannon laban sa isa pang barko na kinontrata ng Pilipinas, ang Unay sa May 4. Ayon sa impormasyong ating nakalap, 4 sa mga miyembro ng Philippine Navy na sakay nito ang nasugatan dahil sa lakas ng water cannon. Grabe na ang ginagawa ng China sa mga sundalo natin mga kabayan. Kapag hindi nagbago ang mga hakbang ng China at may malubhang mangyari pa sa mga sundalong Pilipino sa susunod na rotation at resupply mission, wag naman sana, baka ito na ang magiging dahilan ng pag-invoke ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Nanindigan naman ang Philippine Navy na patuloy na mananatili ang kanilang presensya sa ating mga nasasakupan at teritoryo. Kita naman sa isang video na kuha din sa pinakabagong resupply mission ang ginawang paglayag ng isa sa mga barkong kinontrata ng Philippine Navy, ang Unay sa May 4. 4 sa mga barko ng China ang humarang sa isang bangkang dimotor ng Pilipinas, pero hindi ito natinag at tuloy-tuloy lang ito sa kanyang misyon.
Kalaunan, kinumpirma ng Philippine Navy na ang Unaiza May 1, isa sa mga resupply boat ng Philippine Navy, ay matagumpay na nakarating sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Baka additional details lang sir dun sa ongoing na RORE, and kamusta po yung ating dalawang UM po? Yes, good morning everyone. The AFP conducted a resupply mission this morning. This was announced by the AFP spokesperson and the AFP Public Affairs Office. The spokesperson of the Coast Guard also released an update on details of the RORE. Unaiza May 1 has accomplished her mission. She has reached LT-57. Unaiza May 4 and the Coast Guard ships are still ongoing. We are awaiting updates on the final report on their status on the mission. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. Unaiza May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to Unaiza May 4. Ipinakita naman ng isang source sa social media na nakadaong ang isang resupply boat sa BRP Sierra Madre LS-57 sa nalalapit na Balikatan Exercise 2024. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na magsasagawa ito ng sinking exercise kung saan palulubugin ang isang target na barko gamit ang iba't ibang puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Isa din sa lugar kung saan magiging bahagi ng mga pagsasari militar ng Armed Forces of the Philippines at puwersa ng Amerika ay ang Batanes. Sir John Eric Mendoza from Inquiry. Sir, follow up dun sa sa Batanes, sir. May kinalaman dito sa recent issue with Taiwan. We are not focused on Taiwan because the exercise is not happening in Taiwan. The exercise is happening within our territorial waters and our territories. So it is natural for us to exercise in those areas kasi if it's part of Philippine territory, if it's where we wave our flag, these are the areas where we defend. Then sir, sorry, other question. Dun sa sinking exercise, sir, gagamitin ba natin yung nakaraan na ginamit dito sa masa exercise, sir, na sumadsad? I'm sorry, masa? Yung sa sa Marines, sir, nagkaroon sila ng sinking exercise na hindi natuloy. So may ship sila, sir. Yun, yes. Same ship, sir? Yes, same ship. Okay, sir. Thank you, sir. Any other questions for Balikatan? Sir Victor Reyes. Sir, just to expound on the venue, sir, will there be exercises sa WPS? You mean say west of the Philippines? Yes. Yes, of course. WPS, West Philippine Sea. So it can be anywhere west of the shores of Palawan. Laban Pinas.